Tama ba, birthday niyo ni Lola? Birthday. Nabagay mo kanina. Ito po simba, gusto John chapter 10. John chapter 10. Again, umaga ay dadapo tayo sa isang napaka-importanteng doktrina sa Bible na siyang pinangahawakan ng mga tunay na pananampalataya. Particular po tayo mga Bible Baptist. John chapter 10. Narito po kayo? At ating pong sabi-sabi basahin ang verse number 28. John chapter 10 and verse number 28. Okay, okay po na rin na. Sabay-sabay po tayo. Ready? Basa. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Panginoon, salamat sa iyo, aking Ama, sa mga patotoo na iyong mga anak. Salamat po sa dakilang Diyos na mahalagang aralin na na-deliver po ngayong umaga sa aming Sunday School. Salamat sa mga tagapagturo. Salamat sa partisipasyon ng bawat isa. Salamat sa kaalaman, unawa na iyong binibigay. At sa pagkakataon na Lord, aking dalangin na patuloy mo kami gabayan, patnubayan, O Holy Spirit, upang ang inyong sabi, matanggap namin ng maliwanag at maging bahagi po namin buhay sa araw-araw. Ako may gamitin mo lang dahil umaasa po ko sa iyo, Lord, sa kalakasan, sa kapangyarihan, sa kaalaman, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Na ngayong umaga ay ating tayo po'y muli mag-usap about eternal security. Eternal security of the believer. Ano? Now, ito pong walang hanggang kaligtasan. Sabi ng Bible, at sila'y, kita mo? At sila'y binibigyan ko ng what? Lakas? Walang hanggang buhay. Alright? Ito po'y pangako ng Diyos. Are you listening? Ito po'y pangako ng Diyos. Ano? At alam natin, na ang Diyos kapag po siya'y nangako, itong pangako, ito'y hindi katulad ng pangako natin. Are you listening? Amen. Are you listening? Tayo ay nangangako pero nababago. Okay? Pero ano kapag sa'yo nangako, ito po'y mapanghawa ka muna talagang totoo. Tuto pa rin niya. Okay? At ano tayo pangako? I give unto them what? Eternal life. Okay, di ba? Okay, and then what? Ano pa yung kanyang pangako? Kailanman, is what? Hindi sila malilipol or mapapahamak. Ano pa yung kanyang ipangatong pangako? Pakilakas. Hindi sila maaagaw minuman sa aking kamay. Okay? Now, ito yung tinatawag natin walang hanggang kaligtasan. In English ay what? Eternal security. Alright? Walang hanggang kaligtasan ng mga mananampalataya. At ito pong itong eternal security is one of the most important doctrine in the Bible. Ito yung isang napakalagang katuruan sa Bible. Na ang isang mananampalataya, anuman na maganap, hindi na siya mapapahamak. Now, what is eternal security? What is eternal security? Now, simple nga yung definition. Eternal security is the biblical doctrine that once a person is genuinely saved. Nakikinig sa akin? Okay? By grace, through faith in Christ, they are forever what? They are forever what? Alright, ligtas magpakailan pa man. Ano man ang mangyari, ligtas magpakailan pa man. Teka, genuinely saved, Okay, nakikinig kayo? Yung talagang naligtas na. Alright? Okay, ano man ang mangyari? Sabagat nangako ang Diyos, and I've given to them eternal
light, and they shall never perish. Alright? Now, okay, ulitin ko ha. God's promises are not like ours. Ang mga pangako ng siya ay hindi tulad ng mga pangako natin. Ang pangako ng tao ay subject to change. Nakikinig kayo sa akin? Nagpe-fail. Alright? Pero ang Diyos, ang kanyang pangako ay hindi magpe-fail, hindi magbabago. Sabi ng Psalms 119:89, nagbabago kay, forever, O Lord, Thy word is settled. Nakikinig kayo sa akin? In heaven. Settled in heaven. Alright? Now, why salvation is secure forever? Bakit ito ay secure forever? Answer ko is what? Because Christ paid for all our sins. Bakit tayo secure? Ang dahilan? At bakit ang aming security ay walang hanggan? Because Christ paid for all of our sins. Si Kristo na nagbayad ng lahat ng ating kasalanan. Tatandaan natin po yan. Siya nagbayad nung tayo dapat ang siyang magbabayad. Nakikinig kayo? Tayo ang masama, tayo ang nagkasala, pero siya ang inaring may sala para sa atin. Tayo ang dapat maparusahan, tayo ang dapat na masumpa, pero si Kristo ang nasumpa at naparusahan na para sa atin. Bakit? Sapagkat in 2 Corinthians 5:21, ibig kong basahin natin sa Tagalog, 2 Corinthians 5:21, sabi ng Biblia, siya na hindi nagkasala. Maliwanag mo sa akin? Ano ang sabi ng Bible tungkol kay Kristo Jesus? Yung hindi nakakilala ng kasalanan. Kita mo? Siyang hindi nagkasala ay inaring may sala dahil sa atin. Maliwanag ba yun? Ikaw ang makasalanan, okay, siya hindi nagkasala, pero siya yung nagbisto ng masama. Makasalanan para sa atin. Okay? At siya yung tumanggap ng lahat ng ating kaparusahan. Don't forget that. Okay? Hindi lamang niya pinasan yung sala mo, kundi binayaran niya yung kasalanan mo. Binayaran niya lahat yung sala mo. Siya na hindi nagkasala, siya yung nagbisto ng makasalanan para sa iyo. In Matthew chapter 20, in verse number 28, tignan niyo po sa Bible. Okay? Siya po rito, hindi para paglingkuran, kundi para siyang maglingkod at ibigay yung buhay niya na pangtubos. Kita mo yun? Inihandog niya yung kanyang buhay, ibigay niya yung kanyang buhay para matubos bilang pagtubos sa marami. Pakilabas nga, gayon din naman, ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran. Pakilabas, sa sunod, kundi upang what? Maglingkod. Sa papaanong paraan siya naglingkod sa atin. Kanyang ibinigay ang kanyang what? Buhay. Para saan? Pagtubos sa marami. Anong ibig sabihin? Siya ang nagbayad ng lahat. Kanya binirang lahat ang iyong kasalanan para hindi ka magbabayad. Siya ang nagbayad para sa iyo. Ano man ba natin yun? Na kung ikaw ang siyang pinahitrutang magbayad ng sala mo, ano mangyayari sa'yo? Kung lulundag ka sa impyerno, mananatili ka rin forever and ever. Amen. Don't forget that. Yung hirap, yung tiniis niya, yung kanyang pagdurusa, yung kanyang kamatayan sa krus ay katumbas ng sari. Hirap na daranasin mo sa impyerno kung napunta ka doon. Pero kita mong ginawa niya, ibinigay niya yung buhay niya para sa iyo. Siyang hindi nagkasala ay nagmistula, inaring may sala para sa iyo. Okay? Kaya nga kung unawain mo, yung hinahampas at ipinapako siya sa krus, ikaw na ikaw yun. Nakikinig ka sa akin? Ikaw na ikaw yun. Alright? Okay, kaya dahil dito, ang ating kaligtasan ay secure forever. Secure forever. Alright? Kaya nga, why salvation cannot be lost? Okay, bakit yung ating kaligtasan ay eternal? Anong dahilan?
But again, it is because Christ paid for all our sins. Maliwanag ba? Now, gusto kong maging maliwanag sa inyo. Isa kasi, pag tinatanong iba, ikaw ba'y tiyak ng ikaw ay ligtas? Ang sagot ng iba, pakiramdam ko ako'y ligtas. Now, tandaan niyo po ito, there is a big difference between feeling safe and being safe. Pakibasa ka ng malakas. Pakibasa, there is what? Between what? You see that? Okay. Meron malaking pagkakaiba yung pakiramdam ko'y ligtas ako at yung ligtas talaga. Alright? Kung ang pakiramdam mo'y ligtas ka, magaling ka, hindi ka ligtas. Okay? Tandaan natin lang, mga kaibigan, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Ang puso mandaraya yan, masama yan. Hindi yung pwedeng basihan ng kaligtasan. Alright? Ang ating katiyakan ng kaligtasan ay nakabase sa salita ng Diyos na hindi nagbabago. Now, feelings fluctuate. Tama ba ako? Ang damdamin nagbabago at pabago-bago. Paliwanag ba? Pag natatakot ka, nadi-discourage ka, nalulungkot ka. Tama? Nagbabago ang damdamin. No? But the truth, but the Word of God, hindi ito nagbabago. In Romans chapter 8, verse 38 to 39, no? Ang ating kaligtasan ay nakasalalay, nakabase sa salita ng Diyos na hindi nagbabago. Yan ang katotohanan. Yan ang basihan ng lahat. Romans 8, 38 to 39. Ano sabi ng Biblia doon? Pagkong sa ating kaligtasan, Sabi ni Pablo, for I am persuaded that sapagat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang rin, pagkatakas nga, Romans 8, 28, 38 to 39. Nandiyan kaya? Kayo nga, ready? Basta. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creation. Anumang bagay na nilang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Now, ano ang basihan mo ng iyong katiyakan ng langit? Ano ang pinanghahawakan mo na ikaw ay ligtas? Huwag sanang damdamin. Why? Amen? Amen? Ang naging base is what? Ang mga pangako ng Diyos. Alright? Now, why salvation cannot be lost? Bakit meron tayong eternal security? No? Alright? Okay. Pangatlong bagay, because our position in Christ is secure. Pakalakas nga, yung pangatlo, bakit hindi pwedeng mawala yung ating kaligtasan? Ang dahilan? Because of what? Yung ating posisyon, yung ating katatayuan, yung ating kalalagayan ay mayroong seguridad. In John chapter 10, 28, ano yung ating posisyon? Ano yung ating posisyon? Pakalakas? No? Tayo ay hawak ng Ama at ng Anak. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Tama ba? No? Okay. Neither shall anyone pluck them out of my what? Yes. Okay. Hindi sila maaagaw ni naman, sabi ni Kristo, sa aking kamay. Maliwanag ba sa atin? Okay. Kaya nga ang tanong ko ngayong umaga, ikaw ba'y talagang ligtas? Ikaw ba'y talagang tiyak ng langit ang iyong pupuntahan pagka ikaw ay namatay? Kung wala kang pagkatiyakan ng kalangitan, kaibigan, sino ka man, ngayong umaga, manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Tanggapin mo siya. Tanggapin mo siya na meron talagang kalatan ng buong puso.
bilang siya iyong tigapagligtas. Amen? Are you listening? Kaya nga meron tayong walang hanggang kaligtasan. Alright? But let me question, bago ako magputol, ganun pa man, ito ibig ko inagdag, the doctrine of eternal security is not an excuse to live carelessly. Alright? Hindi mo naging ito, ha? Okay. Ang katuruan, patungkol sa walang hanggang kaligtasan, hindi naman ito excuse. Hindi ito dahilan para mamuhay ka na kung anong gusto mo lang gagawin mo sa buhay mo. Alright? Hindi ito license to sin. Naliwanag ba? Naliwanag ba sa atin? Eternal security does not produce license to sin. Hindi ito lisensya para magkasala ka na, okay, sapagkat ako'y ligtas na, hindi na mawala kaligtasan mo, at pwede ko pa nagawin ito, pwede pala akong maglasing pa rin, mag-adik pa rin, magpatato ng ulong sa lahat ng bahagi ng katawan ko. Hindi. Baka nababaliw ka doon. Maliwanag ba sa atin yun? Hindi ito license to sin. Bagkus eternal security it produce love. What? Ano ba? Devotion. Ano ba? Obedience. Ang tunay kong ligtas, ang tunay na nakakilala Kristo ay kakakita mo ng pag-ibig, katapatan at pagsunod sa Panginoong Kristo. Liwanag ba? Amen ka siya? Okay? It is a call to live gratefully or thankfully. Kapag tunay po ligtas, ang siya'y namumuhay na mayroong pag-ibig, katapatan, at lagi nang nagpapasalamat sa Diyos na kanyang nakilala at sa Diyos na kanyang tinanggap na tagapagligtas. Are you with me? Amen? Grateful siya. Kaya sumasamba siya. Grateful siya. Thankful siya. Kaya ano man ang mangyari, bakit yung nag-church yan? Masikap yan. Matiyaga yan. Maliwanag ba sa atin? Amen? Sumusunod yan. Listen, Christian, we obey not to be saved. Nakikinig ka sa akin? Tayo po'y sumusunod, hindi para maligtas. Tayo po'y sumusunod because we are what? We are saved. Ligtas na kasi. Alright? Maliwanag ba? Another thing, kaya nga hindi siya pwedeng bumuhay na careless sa bagay siya state because eternal security, it also does not mean that God won't chasten you. Alright? Kakalakas nga? Narinig ba, Brother Justin? Amen. Ang walang hanggang kaligtasan ay hindi din nangangahulugan na hindi ka papaluin ng Diyos. Alright? Eternal security does not mean that God will not chasten you. No. Sa pagligtas ka, papaluin ka niya. Alright? Hebrews chapter 12, verse number 5 and number 6. Huwag mong kakalimutan. Alright? Okay, huwag mong kakalimutan. Pinapalo ng Diyos ang kanyang iniibig at kanyang hinahampas ang tinatanggap niyang anak. Maliwanag ba sa atin? Maliwanag ba? Hindi ka makakalibre. Alright? Hindi ka makakalibre. Okay, sapagkat ang kanyang layunin, kasi kaya hindi para saktan ka lang, hindi para pagdusahin ka lang, sapagkat ang kanyang layunin maging kawamis ka ng kanyang buktong na anak na si Kristo. Gagawin niyang lahat hanggang mahubog ka niya na kamukha ng kanyang buktong na anak. At nakikinig ka sa binanggit sa Philippians 1:6. Philippians 1:6, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it. We perform it until the day of Jesus Christ. Alright? Okay.
Kaya, ito ang title ko. Kaya, nakipagdasa. Eternal security does not mean God will not chasten you. Papaluin ka niya. Hindi pwedeng hindi. Okay? Sa pagtungkol ng pagpalo na gaya ng nararanasan ng iba. Kung gano'n, hindi ka tunay na anak. Alright? Okay? Whom the Lord loveth, He chasteneth. And scourgeth ang bawat tinatanggap niyang anak. Kaya, maliwanag sa atin to that eternal security is more than eternal security. Yan ang title. Akala siya? Eternal security is what? Yeah, it is more than eternal security. Nang imaga, ibig kong ating tignan itong walang hanggang kaligtasan na hindi lamang hanggang ligtas lang. Kasi muna silang ito lang tayo nakapokus di ba? Na para bang yung security ay hanggang salvation lang. Bagkus, ibig kong ipakita sa inyong umaga na ang walang hanggang kaligtasan in relation sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Alright? And again, ano bang ibig sabihin ng walang hanggang kaligtasan kaysa mananampalataya ngayong siya ay ligtas na. Alright? Anong ibig sabihin nito? Sa buhay ng isang mananampalataya ngayong siya ay ligtas na. Very simple. Mabilis na number 1, you are in the Father's hand. Alright? Ibig kong lagi natin tanda, ngayong tayo na ligtas na, lagi mong itilim sa iyong isipan na ikaw ay nasa kamay ng Diyos Ama. Okay? And isa, huwag mo kalimutan. Sabi ng Panginoon, no man is able to pluck them out of my hand. And isa? Amen? And isa? Okay, ulitin ko yung aking example. At meron nga palang takot na yun. Anong pangako ng ano? Walang sino na makakaado sa iyo sa kanyang kamay? Okay. Now, hindi ito yung hawak kanya sa braso. Ang ibig sabihin is what? Naroon ka sa loob ng kanyang kamay. Amen. Naliwanag ba yun? Amen. Walang makakaado sa iyo. Alright? You are in the Father's hand. Okay? Kaya nga, eternal security guarantees my relationship with God the Father. Ito po'y garantiya, no? Na yung relasyon mo sa Diyos Ama ay matibay, secure at hindi na magbabago. Alright? The security of knowing that God the Father is my Heavenly Father means that I can talk to God at any time. Nasa kanya niya ako, maliwanag ba? Maliwanag ba? Kaya hindi ka na mapapawalay sa kanya. Maliwanag ba? Amen. Maliwanag ba? Kaya huwag kang mag-iisip, ako kayo nadidinig pa niya. Ang Diyos kayo nakikita pa ako? Ang Diyos kayo suma sa akin pa? Maaring mawala sa isip, pero hindi ka mawala sa isip ng Diyos. Maaring makakalimutan mo siya, pero hindi ka makakalimutan ng Panginoon. Maaring kaliguran mo siya, pero hindi ka makakatakas sa kanyang kamay. Alright? Kaya ang walang hanggang kaligtasan, no? Ay nakapakita po lamang ng katotohanan that you are in God the Father's hand. Amen? Makakausap po siya any moment. Ang isang anak, ay mayroong right to talk to the Father no matter what is going in your life. Nakikinig ba sa akin? May mga bagay bang hindi ko dapat banggitin sa Kanya? May mga bagay bang hindi ko na dapat pang igain sa akin? Ano mga kaibigan, kapatid? Hindi ka man dumain, hindi mo nang sabihin sa Kanya yung nararamdaman mo, alam niyang lahat yun. Uulitin ko lamang, kapag
may kinikimkim na sama ng loob o hinanakit, no? At ito po'y ating binanggit sa ating Diyos, ay hindi po ibig sabihin, ipinaalam mo lang sa kayo yung hindi nga mo, bago mo bang maging alam ng lahat ng ating Panginoon. Yes, you are in the Father's hand. Any moment, any time, ano man ang nangyayari sa iyong buhay, ay malaya mo siyang makausap. Alright? Kaya the fact that I am saved eternally, it guarantees my right to pray sa aking Ama na nasa langit at any time. In 1 John 5 and verse 14, and this is the confidence that we have in Him. Amen? Ito yung pagkakatiwala na mayroon tayo. Confidence. Alright? Na naman natin hilingin sa ating Ama. No? Didinggin niya tayo. Alright? Yes, Christian, you are in the Father's hand. In the book of Psalms chapter 50 and verse 50 sa Bible doon, and call unto me. Are you with me? And call unto me in the days of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Call unto me. Hindi kung kanino tatawag, hindi kung kanino ka dumadaing. Madalas yung mga dinadaingan mo, meron din problemang sana'y idadaing din sa'yo. Ano ba ba? Minsan yung dinadaing mo, pinapanervis mo pa. Kasalanan mo pa, nagkakasakit sila. Ano ba? Minsan yung dinadaingan mo, nade-depress pa dahil sa'yo. Tama ba ako? Tama ba ako? Pero hindi kailanman magsasawa ang Diyos sa iyo. Hindi kailanman sabihin Diyos, tama na, dahil mo nang hindi kailanman. Sabi ng Panginoon, open thy mouth wide, and I will fill it. Amen? Mas ibig pa kanyang humihingi ka sa kanyang malalaking bagay. Kaya nga, you are in the Father's hand. Pangalawang bagay. Kaya nga, eternal security is more than eternal security. Kaya pangalawang bagay, ang walang hanggang kagasan ay nagpapakita that you are secure from everything life might bring. You are secure from everything life might bring. Ano man ang dumating sa iyong buhay, ano man ang mangyayari sa mundong ito, ikaw po ay secure sa kamay ng ating Diyos. Ano man ang maranasan mo sa iyong buhay, you are secure sa kamay ng ating Panginoon. Alright? Ang nababong by Father, that's verse number 29. John chapter 10 and 29. Alright, nandiyan kayo? John 10:29. Ready? Pakilakas na. Basahin natin muna sa King James Bible. Ready? Basa, my Father, which gave them me, is greater than all. Good? Good? Tingnan po sa lang. Okay. Greater than all. Hindi yan? Sa wikang Tagalog, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila sa lahat. Greater. Alright? Kaya nga, ano man ang maranasan mo, ano man ang mapagdaan mo, tatandaan mo lagi, higit na mas greater dyan ang ating Diyos. Maliwanag ba? Wala nang lalaki pa sa ating Panginoon. Wala nang higit pa sa ating Diyos. Alright? Kaya kita mo, nalaman mo si Caleb. Bagamat katanda na. Pero kilala niya yung kanyang Panginoon. Bagamat 85 na siya, sabi niya kay Joshua, give me this mountain. Kaya ko silang itaboy. Kaya kong itaboy ng mga kamalikas na yan. Bakit meron siyang ganung confidence? Ano din? Alam niya that his God is greater than all.
No, tatandaan mo lagi, your God is greater than, wala nang hihigit pa sa iyong Panginoon. Alright? Kaya nga, yes, eternal security is more than eternal security. Akala lang natin, ang salvation ay may enjoy mo lang pagdating mo sa heaven. No, ito po'y dapat na enjoy mo na dito pa lang sa lupa. Amen? Panatag ka. Alam mong secure ka. Alright? Alam mo that you are completely protected from any hardship. Any hardship na darating sa buhay mo. Bakit? Because your God is greater than all. Amen? Sakit man yan, anumang karamdaman yan, anumang kagipitan yan, anumang paghihirap yan, lagi mong tatanong that your God is greater than all. Amen. Amen. And I am safe, I am strong, no matter what happened. Amen? Huwag mangyari, sabihin mo na, hindi ko na kaya, susuko na yata. Your God is greater than all. No matter what you face in life, ano man ang madaan mo, ano man ang dumating sa buhay, but don't forget, eternal security should give you the encouragement. It should give you encouragement that you can make it. Makakalagpas ka. Makakatawid ka. Amen? Amen? Your God is greater than all. At ikaw ay hawak niya ng kanyang kamay. Are you with me? Are you with me? Ikaw ay hawak niya ng kanyang kamay. Okay? Kaya nga, nagpapakita na walang darating sa iyo, wala kang dadanasin na hindi niya alam o hindi niya nakita. Tama? Sapagat ikaw ay hawak niya ng kanyang kamay. Amen? Amen? Kung mayroong hirap man, kung may kabigat ka bang danasin ka, no? Okay, bakit po? Dahil na rin sa kanyang kapahintulutan. Amen. You know what I mean? At kung ito may ipahintulot niyang dumating sa iyo, or basically, no? May tatlong okay, 1, 2, 3, may 4 na bagay siyang dahilan. Uli ko kung ipahintulot mo niya ito, may 4 na bagay siyang dahilan. Ano yung 4 na bagay na yun? Okay, number 1, don't forget, okay? He allows it not to destroy you. He allows it not to destroy you. Hindi para sirain ka o bagsakan ka. Kundi what? Number 1, to establish you. Ibig niyang tumatak ka. Number 2, to call your attention. Ano yung number 1? Alright. Pinapatibig. Ano yung pangalawa? Alright. Kasi minsan ang layo mo na eh. Amen. Tama? Mabuti pa nung nahihirap ka, andyan ka lang. Nakikinig ka sa akin? Amen? Mabuti pa nung estudyante ka, andyan ka lang. Napapakinabahan ka. Nung medyo tumaas ka pa, wala ko na. Parang layan-layan. Talampatin ka pa, di ba? To call your attention. Okay? Number 3, to prepare you. Upang ihanda ka niya sa mas malaking panggawain. Okay. Number 4, to comfort others. Ano yung number 4? Yung naranasan mo, maibabahagi mo sa iba na dumadanas din ng kapareho mo. Nako-comfort mo siya base sa naranasan mo. Alright? Pero you are secure from everything life might brings. Bakit? Sapagkat ikaw ay hawak niya ng kanyang kamay, and your God is greater than all. Yes, Christian, eternal security is more than eternal security. Amen. Alright?
are secure from anything man tries to do for you. Panibagong bagay? Bakit sinabi that eternal security is more than eternal security dahil panibagong bagay? You are what? You are secure from anything man tries to do to you. May tao bang nagbabanta ng masama sa iyo? Ha? May tao bang nag-iisip na saktan ka? Gawa ka ng masama yung pamilya mo? Ano mo lagi? Your father is greater than all. Ha? At ikaw ay hawak niya ng kanyang kamay. Maliwanag ko sa atin. Ano sa kanyang limited? At walang sino ng tao, no man can pluck them out of my Father's hand. No man. Walang sino ng tao. Okay? Is able to pluck them out of my hand. Alright? Kaya nga, ngayong ligtas ka na, ngayong ikaw ay said na, you are secure from anything man tries to do to you. Yes, maaari kang pagbantaan ng sino ng tao, but you are safe in God's hand. Maliwanag ba? Amen? Maaari mayroong mag-isip. Nag-iisip na ng tao na wasakin ka, sirain ka, but you are safe in the Father's hand. Amen? Oh, naano si Joseph, yung anak ni si Karaya? Sino ni Joseph? Si Joseph, yung mag-iigil. Yung anak ni Jacob. Diba? Binagbili sa Egypt. Amen? Nasapagat pogi, na gustuhan siya ng asawa ng kanyang amo si Potiphar. Di ba? Oh, inakit siya, gusto siyang papagkasalahin, hinihina siya, pinupwersa siya, pero kita mo, iningatan siya ng Panginoon. Amen? Hindi siya nahulog sa malaking adultery. Hindi siya nahulog sa malaking pagkakasala. Amen? Minabuti niyang maiwan yung kanyang saplo kaysa makagawa siya ng malaking sala sa harap ng Panginoon. Are you with me? Alam mo sa Nehemiah. Diba? Tinawag siya ng Lord upang itayo yung wall ng Jerusalem. Iningatan, pinagpala, gumawa ang Diyos sa puso ng mga hari upang makatungo siya ng Jerusalem to build the wall ng Jerusalem. Pero may mga tao nag-isip ng masama. Gusto siyang saktan, gusto siyang sirain, gusto siyang babagsakin. Pero hindi nila nagawa mapigilan yung tao ng Diyos. Okay? Sa bandang huli, sa chapter 6, bandang huli, yung mga tao yun, sila Sanballat, Tobia, ano ba yun? Gumawa ng letter, mga sulat, at pindag sa mga tao sa Jerusalem. Nakikinig sa akin? Na ang sulat doon is what? Itong si Nehemiah, ginagawa niya para maging king. Sinisira yung kanyang reputasyon, pero hindi sila nagtagumpay. Follow me siya? You are secure from anything man tries to do for you. Amen? Marami akong kilalang tao. Marami akong kilalang pastor. Sinikap na sirain yung kanyang integridad, pero hindi sila nagtagumpay. Ikaw rin ay umatay. Amen? Minsan, nakakasama pa nga yung nakikipag-away ka at bibigyan mo yung katulad mo, masama ba yun? Hayaan mo, Diyos ang siyang magtanggol sa'yo. Diba alam mo eh? Hayaan mo ang Diyos ang siyang magtanggol sa'yo. Okay? Nakita lang, Nehemiah chapter 6, Nehemiah chapter 6, verse number 12. Pag binasa ko yun, naalala ko yung kwento ng isang pastor na meron isang pastor sa gawin ng Mindanao na gusto nilang sirain. Bumayad sila ng isang babae para imbitahin yung pastor para bisitahin siya.
Kaya sabi talaga, kaya talaga kasi pag ikaw ay nag-imbita, pastor, huwag kang lalakad lagi na solo, lagi kang may kasama. Eh, wala siyang kasama. Yung kanyang bahay ng babae, papakausap doon sa kanya. Pero, kumakatok sa Bible, nakaramdam siya na hindi maganda. Hindi na kalinawa siya. Kaya hindi siya tumuloy. Natuklasan niya na kukuha siya ng picture. Kakandong sa kanya si babae. Hindi siya tumuloy. Ang hindi ko you are secured from every man tries to do to you. In the book of Nehemiah 6, number 12, nakita ko yun. Nakita ba yun? Na hindi sila magsawa ng paggawa ng paraan para sirain si Nehemiah hanggang sa bandang huli ay inimbitahan nila na si Nehemiah makipagtagpo sa kanila sa templo, sa house of God. Alright, but chapter 6, ano kayo? Alright, okay. Verse number 12, kaya nga lang, sabi ni Nehemiah, and lo, I perceived that God had not sent him, but that he pronounced this prophecy against me. For Tobiah and Sanballat had hired him. Therefore was he hired that I should be afraid and do so and sin, and that they might have matter for an evil report, that they might what? Kita mo, ibig nilang sirain yung kanyang reputasyon, pero hindi sila nagtagumpay. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay sumasakay ni Nehemiah. I will never forget, sa soul winning, be bold, be strong. Okay, huwag kang susukot-sukot. Huwag kang yung para bang nagdadalawang isip pa. Lagi mong in 2 Corinthians 5:20, for we are ambassador of Christ. Diba namin siya? Amen? Sabi ko madalas, ang magpapasok sa isang bahay, sa pagdala mo ang Ebanghelyo, ay parang Diyos ang kanyang pinapasok. Tama ba? At ang magtataboy sa iyo, Diyos ang kanyang tinaboy. Why? So bakit tinawag ang ambassador ni Kristo? Amen? 31 years na tayo. Ang ibig sabihin, 31 years na akong pastor ng Calvary. Binabawin ko lagi, no? Isa sa great comfort ko ay yung katotohanan na ako ay nasa kamay ng Panginoon. At sino bang, hindi naman ako naghahamon. Comfort ko lang ito, tatuhan ko. Alam mo, okay. Sino mang kakalabanin ako, Diyos ang kakalabanin niya. Diba? Okay? They are fighting against my God, the Father. Alright? Kaya you are secure from anything man tries to do to you. Saan ka man tawagin ng Diyos, ano man ang ipagawa mo sa iyo, no? Okay, go. Do it. Gawin mo yan. Amen? Sabagat sino man ang kukontra sa iyo, Diyos ang kanyang sinasalansa. Alright? Okay. God is greater than all. Amen? At ang Diyos na yan ay iyong Ama. Number 4. Kaya nga, yes, eternal security is more than eternal security. Sabagat ika-apat na bagay, no? Sabagat ika-apat na bagay, sabagat tayo ay nasa kanyang kamay. Number 4, we find life. We find life in Jesus Christ. Amen? We find life. I find life in Jesus Christ. Verse 28, and I give unto them what? Lakas? Eternal life. Amen? Amen? Kaya I find life in Jesus Christ. And don't forget, in Romans 6:23, the gift
of God is eternal life. Nasunod, through Jesus Christ. Amen? Ano ibig sabihin? Si Kristo yung eternal life. Wait. Alright? Yes, Christian, I find life in Christ Jesus. Okay? At ito po yung pangako niya na buhay na walang hanggan. And that may be said, eternal life is more than just living forever. Okay, binanggit ko na rin, ang buhay na walang hanggan is more than just living forever in heaven. But it's also where you find true enjoyment in life. Ano ba yun? Justin? Ang kaligtasan, ang buhay mo lang hanggan, ay higit pa po ito doon sa forever and ever ay pupunta ka ng heaven. But it is also where you find true enjoyment in life. Amen, Christian? Amen? You will never find true enjoyment. You will never find true enjoyment of life outside of living for Jesus Christ. Kaya hindi tayo yung dating buhay natin na minsan ay galing sa trabaho, hindi ka umibig ng bahay, pupunta ka kung saan, at ang katuloy mo mag-e-enjoy ako. Diba? Magha-happy-happy ako. Bakit hindi ka happy? Bakit hindi ka masaya? Hindi ka ba happy? Hindi ka masaya? Nasave ka? I find life in what? I find life in what? In Jesus Christ. Mula nang gagawin ko siya. Alright? Ano mga Christian, bakit natin nasabi that you will never find true enjoyment in life outside of living for Christ? Ang dahilan? John 15:1. Sabi ni Jesus, I am the vine, you are what? You are the branches. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya huwag ka nang maghanap-hanap ng enjoyment sa kung saan-saan. Maliwanag ba? Amen? Natutuhanan, hindi mo ba? No? Okay, ang tunay na kagalakan ay hindi sa kung anong meron ka o kung anong nabili mo o kung anong narating mo. Ang tunay na kagalakan ay natagpuan natin o matagpuan tayo ni Kristo. Amen? Yun ang ipagmalaki mo. Yun ang ipagpalaniya mo. Hindi ko anong meron ka sa mundo. Ito ko, ang ipagmalaki mo, at ang ipagmalaki nakakilala ka, naunawaan mo yung katotohanan na si Kristo ang tunay na tagapagligtas. Yun ang i-glorify mo. Amen? Sabi ng John chapter 9, Jeremiah 9:23-24, di ba? Yun ang binagod ng Bible doon. Joy is the proof that what we have is real. Pakita kasi nga, joy is what? The proof that what we have is what? Real. And it what? It satisfies. Amen? Alin dulo? It what? Ito mo. Masaya ka. Enough. Amen? Isa ba, kakwentuhan ko isang member natin. O nga naman, mayroong magandang artista, hindi satisfied na maganda siya. O ano lang pinagawa sa mukha, may mukha ng robot. Diba? Gumastos ng bilyon, pumangit. Ang ganda natin, gumastos ng bilyon para pumangit ka. Amen? Maraming artista, hindi po matanggap na siya'y matanda na. Nagpabalik ka ng ibagin, kahit ngunit diretso ng mukha. Parang yung mukha niya parang tabla. Mag-bilyon yun, pero mukhang tabla siya. Ano mang kanyang emosyon, ano kayo diretso lang? Umiiyak ka na.
Joy is the proof that you are, that we have what? That what we have is what? Real. Diba? Okay. Si Kristo tinanggap ko, may buhay akong wala hanggan, ako'y hawak niya ng kanyang makamay. Dahil dito, masaya ako. Amen? Are we with? It's satisfying. Ano pa? Joy is necessary to living the Christian life. Binibigay ito, pagtandaan niyo ito ha. Joy is what? Joy is what? Necessary to live the Christian life. Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is your strength. Ang kagalakan sa Panginoon ang siyang iyong kalakasan. Alright? And I find life, I find joy in Christ Jesus. Okay. Kapag masaya ka lang pag nakakatanggap ka ng regalo, masaya ka lang pag may bago ka, masaya ka lang pag nananalo ka, wala. Ihanggang ng lahat. Amen? Diba, lagi ko, happiness depends in what happened, di ba? Yung joy inward yun eh. Meron ka o wala, may joy ka. Amen. Sapagat si Kristo, nasa iyo. At yung joy ang proof na totoo yung sinasabi mo, naligtas ka. Alright? Yes, and I find life in Jesus Christ. Now, magtatapos na ba? Ngayon, okay. Ibigay itong ilang ingredients bakit yung genuine Christian ay may joy. The ingredients of Christian joy is this. Number 1, cleansed life. Number 2, confidence. Dalawa yan. Na siyang kadluan ng Christian joy. Ano yung number 1? Cleansed life. Nalinis na yung kanyang buhay. Romans 5:1 and 2. Sa ano naman pagpalit to? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yun ang unang sangkap kung bakit ang tunay pong Kristiyano ay masaya. Yes, joy comes from knowing that your sins are what? Forgiven. Amen, siya? Are you with me? Pag nakagawa mo ng pagkakasala sa magulang mo, naroon ka sa bahay, magkasama kayo sa bahay, masaya ka ba? Hanggat hindi ka pa humihingi ng sorry? O di ba hindi? No, ganun din. No? May ligtas ka, napatawad ka sa lahat ng kasalanan mo, yan ang dahilan kung bakit meron ka ng joy na hindi masayang ng pag-iisip ng tao. Yes, Christian, no? Joy comes from knowing that your sins are forgiven. Pangalawa, sabi ko, yun na yung Jesus ng Christian. Yung pangalawa, pakalakas nga, confidence. Nasa Romans pa kayo? Romans 5:1 and 2. Ready? Basta, by whom also we have what? Pakalakas nga, by whom also we have what? Access by faith into this grace, salvation, wherein we stand and what? And rejoice in hope of the glory of God. Guhit isa ng hope. Guhit isa ng hope. Ano yung hope? Hope means what? Confidence. Ano yung hope? Confidence. Okay? Confidence. Alright? At ito pong confidence nito, it based on the Word of God. Liwanag ba? Hindi ito yung siguro. Sa ano, ito po'y lubos na pagkakatiwala. Na ikaw po'y napatawad ng Diyos, nalinis ng Diyos, pinapaginsakdan ng Diyos, at anak ng Diyos, at ibuhay na wala hanggan. At anuman na wala, hindi ka na pwede pang mapahama. Meron ka what? Confidence. It based on the Word of God. No man shall
of God's hand. Amen. Confidence. Alright? Yes, Christian. A Christian has joy because a Christian has what? Has what? Has what? Bakit naman? Has what? Has what? Confidence. Confidence. Okay? A Christian knows that no matter what happens in him, alam ng Diyos, tiwala ang Kristiyano, na anuman ang nangyari sa kanyang buhay, all things work together for good to them that love God. To them who are the whole according to His purpose. Amen. Amen? To them that love God. I love God. I love God. Amen? Nagdusa siya, naghirap siya, nagbata siya dahil sa akin. Amen? Okay, confidence. Please like. And there is no situation that is hopeless for a child of God. Okay, ulitin ko yan, ha? There is no situation that is hopeless for a child of God. Ito yung isang dahilan bakit meron tayong kagalakan. Kaya Christian, mga magulang, mga anak, kabataan, umasa ka sa Diyos. Amen. 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 Makakaasa ka sa Kanya. Amen. Alright? Okay. I find life in Christ Jesus. Tapos na. Kung may magtatanong sa iyo ng tanong na, what is the happiest moment in your life? What? When? Ano ang pinakamasayang sandali sa buhay mo? Anong sagot mo? Sige nga. Anong sagot mo? Now, sa genuine Christian, ang sagot ito. Nung tanggapin ko si Kristo, itinagpitas. Nung makilala ko siya, nagtanggap ko siya. Yun ang pinakamasisandali ng buhay ko. Alam ko napatawad ako. Alam ko anak na ako. Alam ko anuman ang ganap, hindi na ako magpahamak. At natuwa ko na walang darating sa buhay ko na hindi niya alam. Amen? Now, isipin ko na lang, di ba? Na nung tanggapin ko siya, kilala niya akong lubos, at alam niya kung ano ba yung mangyayari sa buhay ko. Pero inibig pa rin niya ako. Niligtas pa rin niya ako. Amen? Kaya wala nang sasaya pa doon. Nakilala ko siya. Amen? Amen siya? At habang tumatagal, nagkakaedad ako bilang Kristiyano, natutuhan ko. Itong katotohanan nito, eternal security is more than eternal security. Amen? Ang walang hanggang kaligtasan din ay hindi lang sa heaven ko medyo, dito pa lang sa lupa, pwede mo ng medyo. Matuto ka lang, sumunod ka lang, magpasakop ka na. Tumuloy po tayo na. Salamat na rin ang Diyos sa dami ko. Sa iyong walang hanggang pag